mga kalalakihan at mga kababaihan na unang-una sila po ay nasa mabuting kalusugan. Take note po, nasa mabuting kalusugan. Pangalawa, nasa tamang pag-iisip po sila. Hindi sila yung nawala ang kanilang malay at naglalakad dyan sa daan na nagsasalita ng mag-isa. So kailangan po nasa matinong pag-iisip, nasa magandang kalusugan, at hindi po sila nagtatravel. Ngunit kapag tayo ay nagtatravel, kapag kaya natin mag-ayuno, dapat din po tayo mag-ayuno. Kasi kahit hindi tayo mag-ayuno, binigyan tayo ng chance na hindi muna mag-ayuno kapag tayo naglalakbay na malayo, ay babayaran din po natin yung araw na hindi natin nagawa na yun. So much better na gawin na natin pag kaya natin kahit naglalakbay tayo. Ang mga exempted lang po dyan, unang-una, ang mga bata. Yan, yung mga batang musmus na wala pang kakayahan, hindi nila kaya hindi uminom at hindi kumain. Yan, mga bata po, hindi sila counted dyan. Kung meron man mga bata na edad na 8 taon hanggang 9 na taon, 10 taon at sila'y kaya nila, pwede po yan at yan po ay practice na para sa kanila. Katulad nung aking mga anak, sinasanay ko magmulang 7 taon pa lamang sila, ngunit half-half, kalahati ng araw, pwede silang mag-break. Kumbaga, titingnan nila kung ang kanilang kakayahan kung hanggang saan. Okay. So, mga batang exempted, hindi na kasali doon sa hindi na obliga, kumbaga. Pangalawa, yung mga kababaihan na may daladalang mga anak sa kanilang sinapupunan, na kapag sila ay mag-aayuno ay maaapektuhan ang kanilang kalusugan at ang kalusugan ng baby sa loob ng kanilang sinapupunan, sila po ay exempted sa pag-aayuno. At ang mga kababaihan na merong buwanang regla, merong dalaw, may regla po sila, 2 araw, 3 araw, 5 araw, 7 araw, depende po sa mga kababaihan. Kasi hindi pare-parehas yung dalaw ng mga kababaihan na pag sila ay dinatnan. So habang sila po in the state of meron po silang mens, ay hindi po sila kailangan mag-ayuno. Masya Allah. At ito po ay kanilang babayaran sa mga panahon na hindi nila nagawa kung ilang araw. Masya Allah. At ang mga kababaihan na nagpasuso sa kanilang mga anak, kapag sila ay mag-ayuno, hindi kakain, hindi uminom, maapektuhan ang kalusugan ng kanilang mga anak, pwede po sila pansamantala hindi mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Masya Allah. At isa pa pong exempted doon sa mga matatanda na, lalaki man o babae, na hindi niya kaya mag-ayuno, na meron siyang sakit at matanda na siya sa kabila ng kanyang mga karamdaman. Sila po ay hindi na kinakailangan mag-ayuno. Ngunit, inuudyukan po sila o inuutusan po sila mag-fidya na tinatawag. Ang fidya po ay magpakain ng nag-aayunong tao sa araw-araw. Kung ano yung gastos niya, halimbawa, gagastos siya sa kanyang dinner, breakfast, at yung pagkain sa umaga, madaling araw, more or less 200 pagsamahin yon, breakfast at saka yung madaling araw, yun po ang kanyang bibigay doon sa tao na para mag-ayuno sa kanya. Or kumbaga, babayaran niya yon in return na para na rin siya nag-ayuno, yung tinatawag na fidya doon sa mga matatanda. Ayan, malinaw po yan. At of course, exempted yung sinabi natin na yung taong wala sa kanyang matinong pag-iisip. So, alhamdulillah, yun po yung mga taong obligado, kalalakihan, kababaihan, na merong matinong pag-iisip, merong magandang kalusugan, at hindi po sila po ay nariyan sa kanilang mga lugar. Obligado po sila, inobligahan sila ng Allah mag-ayuno. Sabi nga ng Allah sa loob ng Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, at ito ang siyang dahilan or kagandahan or mabigat na kadahilan kung bakit tayo inutusan ng Allah mag-ayuno. Sabi ng Allah, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayan. Ibig sabihin, kayo mga mananampalataya, kayo mga sumusuko, sumusunod, tumatalima, na merong sinseridad at merong kapayapaan sa inyong mga puso at isipan,
mag-ayuno kayo, ha? Ang pag-aayuno ay inatas sa inyo ng Allah, katulad din ng pag-utos sa mga tao na nauna sa inyo, upang kayo ay magkaroon ng tinatawag na God-fearing, ha? Upang kayo magkaroon ng magiging muttaqun, maging ika nga matakutin sa kung ano yung pinagbabawal at mga punishment ng Allah, at masunurin sa Kanya at mapagmahal sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kapwang tao. Kaya po inuutos yun yung dahilan kung bakit tayo inuutos ng Allah mag-ayuno. At isa pong dahilan pa upang sa mga related na pagpapaliwanag natin ito pagsapit ng buwan ng Ramadan o sa loob ng buwan ng Ramadan, pero babanggitin natin, isa pang mahalagang aspeto noon kung bakit tayo inutusan ng Allah upang supilin, upang pigilin itong lumalabis-labis ng kagustuhan na sa loob ng ating dibdib, yung ating desire. Ito po yung isang bagay na nilikha o binigay sa atin ng Diyos, ng Allah, na minsan nagiging uncontrollable ito sa isang tao. So kapag maging uncontrollable po yun, hindi natin makontrol, kahit naisin natin kung ganito, material na bagay ganito, hindi man sa atin yung gusto natin, illegal man sa atin gusto natin, lahat na yan, parang gusto natin lahat. Yun po ang kailangan supilin, ha? Kaya sa pag-aayuno, yun po ang training para masupil, para masugpo, para mabawasan yung mga lumalabis ng wala sa hulog, kumbaga, sa ating lokal na lengguwahe, wala sa